Hello, good morning sa inyong lahat. Higpit naman itong mask ko. Good morning sa inyong lahat, no? So, bago lahat, bati muna tayo. Nabati ko na to, Sir Sir Marbs. Oo, Sir Marbs, Granada. Sabing ganun niya sa akin kasi good day, Idol Sir Bungo. Pabati naman sa aking mga prinsesa this July, sa aking bunso na si Yoni Marian, si Granada, sa July 14. At sa aking firstborn na si Ate Inoue Laniel, si Granada. Wish ko sana lumaki silang maging mabubuting anak at may takot sa Diyos. Salamat po. Oy ha, Ioni Marian tsaka si Inoue Laniel. Binabati kayo ng papa nyo na happy advance birthday. Alam ko, nabati ko na to eh. Hindi ba? Sorry, at least babawi ako, no. Then sino pa ba yung yung mga nandini na magpapabati? Sabi ni Sir Joey G. Ferranco, hello Sir Bungo, pabati naman sa mahal na mahal kong girlfriend na si Rachel Balangge. Nasa Saudi ngayon, birthday niya bukas, July 15. Ngayon, July 15. Happy birthday, Ma'am Rachel Balangge. Sabi ni Sir Joey Ferranco Jr. Sa mahal na mahal niya daw na girlfriend. Mukhang may kasalanan ka, Sir, ah. Joke lang. O joke lang, mama. Wala namang kinwento sa akin si Sir na Hindi kasi usually pag mga ganyan ka-sweet, may kasalanan yan eh. De joke lang ah. Wala. Next. Sino pa ba nagpapabati? Sana wala akong makita. Sabi ni Giancarlo, pa-shoutout daw. Birthday ko ngayong 26. Still watching sa inyong pag-critic sa Ghost Hunter at kay Mangusin. Oy, salamat Sir Giancarlo Laredo. Sino pa ba? Sabi ni Ma'am Cha Argosino, pabati daw, shoutout sa gwapo kong asawa. Palagi kanya pong pinapanood. Salamat po. Si Sir Rafael Cruz. Hello Sir Rafael Cruz from Naik, Cavite. Sa inyo yung may aswang na nag-viral dati sa bubong, no? Sa Naik. Sabi ni Ma'am Cha Bebs Argosino. Oy, shoutout sa gwapo niyang asawa. Mukhang may kasalanan din to si Ma'am. Oy, joke lang ah. Next. Sino pa ba? Ito. Sabi ni Ma'am Ting Milay, shoutout naman daw. Uy, salamat Ma'am Ting Milay. Sige, titingnan ko to video na finorward mo sa akin. Sino pa ba? Wala na. Sorry kung may nakalimutan ako. Sobrang dami kasi na nag-PPM eh. Anyway, continue na tayo. Naka 3 minutes din tayo. Pagagalitan na naman ako nito ng ibang iba nag-forward. Anyway, meron pinasa sa aking video, no. Ito yung mga compilation ni Sir Casper, ni Tito Casper. So alam naman natin si Tito Casper na galing kay Tito Norms yan. Then no nagkaroon na ng problema si Tito Norms, unti-unti na siyang initsapwera, no, yung parang nabaliwala. Occasionally pinapatawag pa rin ni Tito Norms pag kailangan niyang mag-show off. Kasi nakikita ko din naman na may pinagsamahan silang dalawa ni Tito Casper. 'Di ba? Pero itong video na to, disclaimer Mangusin Alex Pabella, Casper topic na naman to. Baka may magalit na naman sa akin dyan. Na sawa na kayo. Mamaya 2:00 iba po yung topic ko. Kasi baka may mga away na naman sa akin eh. So ito si Tito Casper, no. Galing ito kay Sir Jan de la Cruz na page. Finorward lang sa akin to eh. Tingnan nga natin. Idol! Hater. Baka! Ibang iba ka! Okay, seryoso na.
Maraming salamat kay The King. At napatawad naman po niya ako sa aking nagawa. Gawa ng nasagasaan ko po siya. Isa sa siya vlogger na nasagasaan ko, pero napakabait po ni The King. Maraming salamat sa iyo, idol. Sa totoo lang, idolize kita simula noong pa Idolize. So, yun ano. What's up guys, kumusta na kayo? Pag-usapan natin ngayon itong si Casper, Hindi ko kasi nagugustuhan itong ginagawa niya. At marami rin naiinis sa kanya ngayon. Well, ano bang ibig sabihin? Well, una kasi nung May, 2 months ago. Almost 2 months ago. Nagkaroon siya ng problema kay Norman noon. Hindi daw siya binayaran mga 3 months. So, ito yung sa channel ni Airvlog, yung inano siya. Hinard sell kasi siya ni ni Ka-Easy Jersey sa mga tao without even knowing na may atraso pa si Casper. Hindi ko naman sinasabi na may atraso si Casper. Sa bagay, parang ganoon kasi si Tito Casper kasi malapit sa isang taong ayaw na ayaw ng mga tao sa internet. So by that logic, aayawin din siya ng mga tao. Then ito si Ka-Easy Jersey, 'di ba, binigyan siya ng trabaho hoping, kasi pinipilit kong maniwala na yung ginawa ni Ka-Easy Jersey noon ay para tulungan talaga siya. Pero may halong konting agenda din kasi. Or may halong konting motibo yung yung pagtulong kay Sir Casper. Kung mali man ako, I do apologize. 'Di ba, dun sa Pero ganoon kasi yung nakikita namin dati. Ang nangyari, pinwersa kasi ni Ka-Easy Jersey na patawarin ng tao si Casper. Tapos lalong nag-init lang yung tao. Para bang ang dating, ba't ka namin patatawarin? Hindi ka nga humihingi ng tawad. 'Di ba? Then yun na yung yun na yung nangyari yung kay Sir Airvlog na yun, kinuwento niya na hindi daw siya pinapasahod, yung panggatas na lang daw ng anak niya, So ganoon yung nangyari. Then pinag-ayos ni Sir Ka-Easy Jersey si Casper tsaka si The Kings, na alam natin na malaki din ang kasalanan kay The Kings dahil sa kung ano-ano ang pinagsasabi nung dati. 'Di ba? So nagkaayos silang dalawa. Yun yung video na pinlay, yun yung the time na nag-ayos sila, pumunta sa Quezon, 'di ba? naglabas siya ng sama ng loob sa mga vloggers. At isa sa mga vloggers na pinuntahan niya sa bahay at humingi pa siya ng tawad sa mga ginawa niya dati ay itong si Erwin The Kings. Ngayon okay na sana nanahimik siya ng mga ilang buwan. Ngayon sa sobrang pananahimik nito ni Casper, kahit tinitira na si Erwin The Kings itong kasama ni Casper na si Rogelio, tahimik lang siya. Actually, may intindihan ko naman yon. Yung pananahimik ni Tito Casper habang tinitira si The Kings sa nakapag-ayos, maintindihan ko yun. At si Sir The Kings, I'm so sure, hindi naman makitid ang ulo ni Sir The Kings eh. Yung business nilang dalawa ni Casper ay sa kanilang dalawa lang yon. If ever man na napabilang si Tito Casper doon sa grupo nila Sir Alex Pabella, nila Rogelio, at nanahimik siya habang tinitira si The Kings, naintindihan namin yun. Walang problema doon. Ang problema kasi kay Casper, hindi niya kayang dumistansya doon sa doon sa gulo. Parang palaging si Casper, palaging ang gusto niya mangyari, palaging sundin yung mga tao na na pinagkakautangan niya ng loob. Hindi niya kayang sabihin na pasensya na mga brad ha, kasi nag-ayos na kami niyan eh. I think siguro, to be fair kay Sir Alex Pabella, to be fair, I don't know, baka mamaya mag-disagree kayo sa akin. To be fair kay Sir Alex Pabella, nakikita ko naman na dehamak naman na medyo matured ang pag-iisip niya
kumpara kay Tito Norms. I think, Tito Casper, mapapagbigyan ka naman ni Sir Alex Pabella if ever na nasabihin mo na Boss Boyong, mukhang out muna ako dyan pag kay The Kings. 'Di ba? Feeling ko maintindihan ka na Sir Alex Pabella eh. Medyo naman, kahit papaano, kumpara kay Tito Norms, meron mang pagkakaiba yung dalawa, Feeling ko kaya kang pagbigyan ni Sir Alex doon. Ano sa tingin nyo? Tama ba ako o mali? Baka mali ako. Pero nakikita ko naman, pag nakiusap ka, sabihin mo na, ayoko muna makisali dyan. Kaya lang, sometimes, ang problema kay Tito Casper, pag nafe-feel niya na may sasandalan siya, nag-usap nga kaming dalawa ni Sir Danilo Manahan. Parang daig pa daw ni Casper. Sinabi lang sa akin to daig pa daw ni Casper daig pa si Casper daw ng aso. Kasi ang aso talaga may loyalty. Si Casper, may loyalty siya kung saan siya busog. Well, ako din. Oo nga, Parang ganun yung nakikita ko. Kasi hindi madali yun, men, eh. Yung galit na galit sa yung tao, tapos pinapunta ka doon, pinatawad ka, tapos okay na kayo eh. Well, ganun talaga ang buhay eh. Siguro, feel din ni Tito Casper, kailangan niya rin magbayad kasi ng utang na loob doon sa tumutulong sa kanya ngayon. No? Nahayaan lang niya. Gusto mo talaga? Ayan. Ayan, ha? Ito na. Oh. Ayan. It's not about Rogelio, ha? Kay Tito Casper yung pinag-uusapan natin. Isang pa mo, kalbo. Isang pa mo. Ganyan nga, kalbo. Ganyan nga ang gusto namin. Isang pa mo. Para mapapadali ang pagsundo mo. Para mapapadali ang pagsundo ko sa'yo. Alam namin kung saan ka naglulungga, kalbo. Ito, grave threat na ito. Kung tatanungin, pagbabanta na ito eh. Tapos kayo pa may ganang Sa totoo lang, yan sila si Rogelio, Sir Alex Pabella, yung gasoline boy pa, pati yung junior, wala naman talaga sa to eh. Wala naman talaga sa agenda, agenda ba? Wala sa dapat na may kinalaman eh. It's between Norman Mangusin lang talaga. At siguro dahil inactive si Tito Norms, ito kasi yung humaharang ng bala kay Tito Norms eh. Sila. 'Di ba? Alam mo yon, yung parang biglang nagpapansin ito si Rogelio na wala. Meron nga kami pag-uusap ni Rogelio niyan through PM. Yung sinasabi ko sa kanya, sabi gano'n, 'di ba, sabi mo Rogelio, yung tinanong ko sa kanya yun eh. Ang sabi, ba't namin inaano si Sir Alex? Hindi naman kami inaano. Binalik ko sa kanya yung tanong na yon. Sabi ko, ikaw naman, Rogelio, bakit mo kami inaano? Hindi ka rin naman namin inano. Hindi niya naman ako sinagot. Di ba, men? Labo din kasi ng na itong mga to, ng prinsipyo na itong mga to. Hindi ko alam kung saan sila nagbabase. 'Di ba? Binibigyan mo naman ng chance silang makaharap at mag-usap. Katulad nung nangyari, si Sir Wolverine, yung naging maayos naman yung pag-uusap namin eh. Wala namang sigawan na nangyari, tsaka wala namang sigawan at bastusan na nangyari. As long as na pinapakinggan ko din naman siya, kung may mali doon sa nakikita niya sa akin, edi sorry, at ine-explain ko naman kung bakit ganun yung ginagawa namin. 'Di ba? Itong mga to kasi, ito na ang lakad kasi nitong mga ito, away talaga. Hindi ko nga maintindihan bakit kami nababaliktad na away eh. Para bang ang nangyayari, kami yung walang purpose, itong mga ito may purpose. Kaya minsan masakit na rin sa ulo eh.
Ngayon, kung talagang taus-puso sa loob mo, tapat ka sa paghingi ng tao dito kay Erwin the Kings, kapag may titira na sa kanya, lalo na, yan, kasama mo pa eh. Siguro naman dapat mong, pigilan o pagsabihan, di ba? Pwede rin. Kaso wala siyang ginagawa eh. Pwede rin naman. Pero sa amin, kahit kay Sir The Kings, nararamdaman, kahit wala naman gawin si Tito Casper, okay lang yun. Ang pag-uunawa ay nasa amin. Siyempre, nagbigay ng trabaho sa kanya yun eh. Or, tinulungan siya eh. Kung walang gagawin si Tito Casper para pigilan yung mga kasamahan niya, 100% mauunawaan namin yan. Yung ganun. Kaya lang ang nangyayari, sumusundot-sundot na ng tira din si Tito Casper eh. Yung para bang, ayoko namang isipin na inuutusan siya ni Sir Boyong, di ba? Sa bagay, pinapakita ni Sir Boyong, parang anong nangyayari, nakukumpel lang kasi si Tito Casper talaga na makiasar din. 'Di ba? Pero kung ako sa kanya, nilinaw ko na lang, boss, hindi mo na ako sasama sa mga ganyan ha. Sa mga ganyan kasi ayusin ko muna yung, siguro sabihin mo na lang, ayusin ko muna yung kinakaharap kong problema ngayon. Ayoko bang dagdagan. Pero wala eh. 'Di ba? Yun pa lang masasabi natin walang kwentang tao to si Casper. Hindi to dapat pagkatiwalaan. Wala to. Kung saan lang siya itangayin ng hangin at kung Exactly. Ganun nga. saan siya matapat, kung matapat siya sa taong mapera at bibigay siya ng pera sa sweldo siya, dun siya. Kaya tahimik lang siya kasi hawak na siya ni Alex Padilla. Alex Padilla, hawak tong si Rogelio. So lahat ng mga hindi niya sinasabihan, wala siyang magawa. Hindi rin niya kayang iwan. Bakit? Dahil sa pera. Plak yan eh. PLAK. Pera lang ang katapat. Tapos ngayon, eto, may lumabas na Sa akin naman, sa pananaw ko, hindi siya more on pera, more on utang na loob. Nagbabayad siya ng utang na loob. Pero yung utang na loob na yun, na rin yun eh, kasama na rin yung pera eh. Pero feeling ko nagbabayad siya ng utang na loob. Hindi lang naman pera yung, ito to be fair naman kay Sir Alex Padilla, nag-usap uli kaming dalawa ni Sir Dan Manahan, napag-usapan namin, di hamak na mas magaling si Sir Alex Padilla mag-alaga ng tao kaysa kay Tito Norms. Pansin nyo? Si Tito Norms kasi, milyones na yung dumaan sa kamay niya. Hindi niya man lang mapag-shopping yung yung mga tao niya eh. Or hindi niya, napapakain niya ng masarap kasi nga kasama libre. Libre. Pero yung yung katulad niyan sa legal assistance, Huwag muna nating isipin na may balak si Sir Alex Padilla, etc. 'Di ba? Total tungkol diyan sa legal assistance na 'yan. Sila kasama pala si Sir Aba, yung driver. 'Di ba? Tingnan mo si Sir Alex Padilla yung umasikaso. Tapos yung makikita mo kung paano niya ipag-shopping yung mga tao. 'Di ba? Huwag na nating anuhin yung payless or yung alagaan mo yung mga tao mo na ganon. Ano yun eh? Talagang nakakadagdag ng yun eh. Ng loyalty ng tao yun eh, yung pag ganon ang trato mo. Doon naman sa part na yun, ina-admire ko si Sir. Kay Tito Norms, hindi mo talaga makikita yun. Kahit nga yung kwento ni sino ba yon, si Ian, yung na-interview ni Sir MG, 'di ba? Parang hirap din sa sweldo din eh. Kahit nga si Ma'am Monica, 'di ba? Yung nagkwento siya, yung hindi talaga yung ang pinangakong sweldo paliit ng paliit. Nag-start sa ganito tapos biglang naging allowance, naging 'di ba? Tapos yung laptop na binili daw ay Chromebook. Hindi talaga siya laptop. Oo nga naman, binili nga naman, pero yung alam mo yung matupad lang yung pangako.
para para magamit mo yung tao. Malayong malayo dito sa kay Sir Alex Padilla. Kaya yung mga tao ni Sir Alex Padilla ngayon, ganadong-ganado siyang ipagtanggol. Magaling si Sir Alex Padilla mag-handle ng tao din eh. Isa pang video. Kasama itong boss niya ngayon, ito si Alex Padilla, at yung ibang alalay nito ni Alex Padilla. Pero ano isang sinabi ni Casper? Tiyakin mo lang na may basihan yung demanda mo. Okay. Thank you. And God bless. Pare, tiyakin lang pare ha? Oo. Yan, alam mo na yun. Ibig sabihin ni pare Casper doon. Okay. Okay. Grabe, Nya. Parang minamak niya, Well, ganun talaga eh. Tapos nag-post nga, mamaya tingnan natin yung post ni Sir The Kings, Narinig yung sinabi ni Casper? Yungnger. Saan galing yun? Si The Kings ang gumagawa kasi nun, di ba? Si Erwin The Kings, isa sa mga karakter na ginagaya niya ay yung si Romy Diaz karakter. Romy Diaz, di ba? Merongnger, yan eh. Nya! Welcome dito sa Senda de la Vega. Mang Kanor, ingit ka. Nya! Mangkalo. Romy Diaz kilala sa nagsasabi ngnger. Kaya, ayan. Tingnan yung ginagawa ngayon ni Casper. Nagsisimula na tirahin si Erwin The Kings. Pero hindi pa naman ganun kagrabe. Kung sakali mahimalang napanood ako ni Sir Casper ngayon, isip ka muna, boy. Di ba? Siyempre, kahit sobrang laki ng kasalanan mo doon sa tao, pinatawad ka eh. Hindi naman sinasabing awayin mo yung mga kabarkada mo dyan. Yung the fact na hindi ka na lang siguro makisali, malaking bagay na yon na mafe-feel ni The Kings na kahit papaano hindi mo man siya kampihan, may halaga pa rin yung pagpapatawad niya sa iyo. 'Di ba? 'Yun ang may post si Sir The Kings yung sinasabi niya minsan lang daw siya magpatawad. 'Di ba? Parang mabait siyang tao, minsan lang ako magpatawad. Mukhang papunta tayo sa hindi magandang well, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Ito yung marami nag-a-advise sa akin lalo na kay Attorney Duterte. Attorney Duterte, shout out. Sabi ganun, wag mo nang pansinin yung hindi si Casper po yung pinag-uusapan. 'Di ba? Ayan napansin ka na ni nag-uumpisa ka na daw na tirahin ako sa utos ni Boyong the Explorer. 'Di ba, men? Babalikan ko lang ang video na to, hindi ko na pinost noong May 30, 2026. Nagpunta si Casper sa akin dahil hindi naman natin kailangan ipangalandakan ang pagtulong o pagpatawad sa mga tao nating nagawa ng mali. Sabi ko, dati bilang ama, nakagaya ko, ginawa ang isang desisyon na kahit marami nagalit ay ginawa ko yon para sa ikabubuhay ng lahat. Ikabubuti ng lahat. Kasi why ikabubuhay. Ay, hindi nyo pala nakikita, sorry. Sana wag mo yung sayangin, Casper, at sana sinabihan mo ako ang mga kasama mo. Sinabihan mo ang mga kasama mo na kung gaano ako kaayos na tao, pero hinayaan mo pa rin akong sinabihan ng dugas-bigas. At ikaw naman ang may alam ng buong istorya nyo ni Norman sa paggawa ng kwento sa akin. Kayo na humusga sa videong ito kung nagbago na nga ba siya sa kanyang pamilya. Mas piliin natin ang bago at
wag nang bumalik sa mga bagay na nagpahamak sa iyo para sa ating pamilya. Well, ganun talaga eh. Gagawin natin, di ba? Pag ganun talaga yung tao. Kahit nga, sabi ko nga, di ba? Hindi naman, yung awayin niya yung kasama niya, hindi naman na importante yun. Yung the fact na wag lang siyang sumali or i-PM niya si si The Kings na pasensya ka na The Kings ha. Wala akong magawa eh. Syempre may utang na loob din ako sa tao. Hindi mo na ako makikialam. Tapos naiintindihan ni Sir Erwin. Lahat kami maiintindihan namin 'yun. Diba? Pero yung sinabi niya pa na hindi na uso ang panahon ng Hapon para magturo-turo. At kahit alam ko, hindi ko alam yun. Wala talaga. Anyway, at least lesson learned, hindi naman kasalanan ang magpatawad eh. At pero wala, ganun talaga eh. Nasa tao yun na pinatawad mo. Bagay, wala naman sa akin atraso to, ang pinag-uusapan lang natin dito yung relationship ni The Kings. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.